Sa gitna ng nakakasilaw na ilaw ng mga kamera at dagundong ng palakpakan, isang pangalan lang ang bukang-bibig ng lahat, Gallego. At sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nakatayo si Dr. Audrey Benflor habang pinapanood ang matalik niyang kaibigan na si Archibaldo Archie Gallego sa entablado. Isang ngangiting hindi niya mapigilan ang pumunit sa kanyang mga labi. Ito na iyon. Ang pangarap na sabay nilang binuo, mahigit isang dekada na ang nakalipas, mula sa mga simpleng usapan sa law school hanggang sa katotohanan ito. Isang bagong pag-asa para sa Staana. Sigaw ni Archie sa mikropono at ang boses niya ay umumaling-aungaw, puno ng sinseridad at pagnanasa. Isang pamahalaang tapat at malinis, iyan po ang aking pangako. Naghiyawan muli ang mga tao. Ngunit para kay Audrey, ang pinakamahalagang sandali ay nang magtama ang kanilang mga mata. Sa kabila ng distansya at ng dami ng tao, nakita niya sa mga mata ni Archie ang pasasalamat. Isang tingin na nagsasabing, "Hindi ko magagawa ito kung wala ka." Napuno ng pagmamalaki ang puso ni Audrey. Ang galing talaga ng best friend mo, no? Isang pamilyar na braso ang pumulupot sa bewang ni Audrey. Napalingon siya at ngumiti sa kanyang nobyo, si Mike. "Sobra," sagot niya. Ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Archie. "Alam kong malayo ang mararating niya." "Oo naman," sabi ni Mike, pero may ibang tono sa kanyang boses. Inilabas nito ang kanyang cellphone na biglang nag-vibrate. Kumunot ang noo nito at bahagyang lumayo kay Audrey para sagutin ang tawag. "Hello?" "Oo." "Mamaya na tayo mag-usap. Busy ako." Pabulong na sabi ni Mike sa kausap, habang nakatalikod kay Audrey. Isang pamilyar na kaba ang biglang kumurot sa dibdib ni Audrey. Nitong mga nakaraang linggo, palagi na itong ganito. Palaging may mga tawag na kailangan sagutin sa malayo. Palaging may mga text na binubura agad. Nangako siyang hindi niya ito papansinin ngayon. Araw ito ni Archie. Nang matapos ang press conference, agad na nilapitan ni Archie si Audrey. Hindi alintana ang mga reporter na gustong makakuha ng kanyang atensyon. "Ano, Dr. Benflor? Pasado ba ang speech ko?" Nakangising tanong ni Archie. "Pwede na, Attorney Gallego. Baka manalo ka pa niyan." Biro ni Audrey. Nagtawanan sila. Isang tawanan na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ganoon sila palagi. Sa gitna ng magulo nilang mga mundo, sila ang nagsisilbing kapayapaan para sa isa't isa. "Congrats, Archie. Seryoso. Proud na proud ako sa'yo," sabi ni Audrey, at tinapik niya ito sa balikat. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Archie. Isang ngiti na para lang kay Audrey. "Salamat, Aud. Malaking bagay yan galing sa'yo." Lumapit si Mike at inakbayan si Audrey. "Great speech, bro. Siguradong panalo ka na." "Salamat, Mike." Tipid na sagot ni Archie at bahagyang nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Hindi kailanman naging ganap na komportable si Archie kay Mike at ramdam yon ni Audrey. Pero pinili niyang huwag na lamang itong pansinin. Pagka-uwi nila sa condo unit na tinutuluyan nilang dalawa ni Mike, agad na humiga sa sofa si Audrey. "Pagod ngunit masaya. Maghahanda lang ako ng makakain," sabi ni Mike mula sa kusina. "Okay," sagot ni Audrey habang tinitingnan ang mga litrato mula sa event kanina sa kanyang cellphone. Maya-maya pa, narinig niyang may kausap na naman si Mike sa telepono sa may balkonahe. Mahina lang ang boses nito, halos pabulong. Bumangon si Audrey at dahan-dahang lumapit. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, pero hindi na niya mapigilan ang sarili. "Hindi nga sabi pwede ngayon." "Oo. I miss you too." "Sige na, baba ko na. Baka marinig ako." Nang marinig yun ni Audrey, para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sino ang kausap niya? Bakit may "I miss you too"? Pumasok si Mike mula sa balkonahe na para bang walang nangyari. "Gutom ka na ba?"
Tanong nito. Hindi makapagsalita si Audrey. Umiling lang siya. Okay ka lang, mahal? Namumutla ka, sabi ni Mike at akmang lalapit para hawakan ang kanyang noo. Huwag, mahinang sabi ni Audrey. Huwag mo akong hawakan. Nagtaka si Mike. Bakit? Anong problema? Mike, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Audrey. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Wala. Ano bang sinasabi mo? Mike, magtapat ka. Sino ang kausap mo? Kliyente lang yun. Alam mo namang busy ako sa trabaho. Sagot ni Mike, pero hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Audrey. Isang desperadong ideya. Pahiram ng cellphone mo. Lowbat na kasi ako. Tatawagan ko lang si Mama. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mike. Ang pagkagulat. Ang kaba. Bakit hindi mo i-charge yung sayo? May charger naman dyan. Pagdadahilan nito. Gusto ko lang humiram, Mike. Bakit? May tinatago ka ba? Lalong hindi na mapakali si Mike. Wala. Ano ka ba? Ang paranoid mo naman. Oh, heto. Inabot ni Mike ang cellphone, pero alam na ni Audrey. Ang reaksyon pa lang nito, sapat ng sagot. Nanginginig ang mga kamay ni Audrey habang binubuksan ang gallery ng telepono. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Pero nang buksan niya ang isang folder na may pangalang projects, gumuho ang kanyang mundo. Hindi mga litrato ng trabaho ang laman yon. Mga litrato nila. Ng ibang babae. Isang babae na nakangiti, maganda, at nakapatong ang ulo nito sa balikat ni Mike. Mga litratong kuha sa isang beach. Mga litratong masaya sila. Mga litratong naghahalikan sila. Ang kamay ni Mike, nakahawak sa bewang ng babae sa paraang hindi na niya ginagawa sa kanya. Nabitawan ni Audrey ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng pagbasag ng screen ay parang kasabay ng pagbasag ng kanyang puso. Napayuko si Audrey at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Tumingin siya kay Mike, ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa loob ng 5 taon. Ang lalaking akala niya ay kanyang pakakasalan. Ang sakit. Sobrang sakit. Nakatayo lang si Mike. Hindi makapagsalita. Alam na huli na ang lahat. Pumasok ito sa silid at nagmamadaling nag-empake ng gamit. Walang sinasabi kahit isang salita. Walang paliwanag. Walang paumanhin. Naiwan si Audrey na nakatayo sa sala, nakatingin sa basag na screen ng cellphone sa sahig. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lang siya napahagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, galit at pagtataksil. Sa pinakamasayang araw para sa kanyang matalik na kaibigan, siya naman ay nakaranas ng pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay. Mabuhay si Mayor Archie Gallego. Ang sigawan at palakpakan sa loob ng campaign headquarters ay nakakabingi. Ngiti at pagbati ang sumasalubong kay Archie saan man siya lumingon. Ang tagumpay ng kanyang campaign launch ay higit pa sa inaasahan nilang lahat. Ramdam na ramdam niya ang enerhiya, ang pag-asa ng mga taong naniniwala sa kanya. Hindi ka panipaniwala ang reception sa'yo kanina, Archie, sabi ni Ben, ang kanyang campaign manager, habang tinatapik siya sa likod. Kung mapapanatili natin ang momentum na ito, sigurado na ang panalo. Tumango si Archie, isang ngangiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Salamat, Ben. Salamat sa inyong lahat. Masaya siya. Totoong masaya siya. Pero sa gitna ng lahat ng pagbubunyi, may isang piraso ng kanyang kasiyahan na tila kulang. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na muka sa gitna ng karamihan. Pero wala ito. Umalis na si Audrey, kasama si Mike kanina pa. Naiintindihan naman niya, pero hindi niya mapigilang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Si Audrey ang una niyang gustong makasama
Sa sandaling ito, siya lang ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang araw na ito para sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa bulsa. Umaasang pangalan ni Audrey ang makikita niya. Ngunit ibang numero ang tumatawag. Sinubukan niyang balewalain ito at makipag-usap muli sa kanyang mga staff, pero may kung anong kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Pinaliit niya ang volume ng tawag at ibinulsa muli ang telepono. Maya-maya, nag-vibrate ulit ito. Sunod-sunod na mensahe, binuksan niya ito. Galing lahat kay Audrey. 3 missed calls, 1 text message, Archie. 1 salita lang, ang pangalan niya. Pero sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan. May mali. Alam niyang may mali. "Excuse me lang," sabi niya kay Ben, at mabilis siyang lumabas ng kwarto para maghanap ng tahimik na lugar. Agad niyang tinawagan ang numero ni Audrey. Sa pangalawang ring pa lang sinagot na nito. Walang nagsalita sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang mahinang hikbi. "Audrey, anong nangyari? Nasaan ka?" Nag-aalalang tanong ni Archie. Archie, ang boses niya, basag, puno ng sakit. Para yung isang kutsilyong tumusok ng diretso sa puso ni Archie. "Bakit? May masama bang nangyari? Okay ka lang ba?" Sunod-sunod niyang tanong. Isang malakas na hagulgol ang narinig niya. "Archie, kailangan kita." Yun lang. Yun lang ang kailangan niyang marinig. "Papunta na ako." Mabilis siyang bumalik sa loob. "Ben, may emergency lang. Kailangan kong umalis," sabi niya, habang kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan. "Pero Archie, paano yung meeting natin with the investors? I-cancel mo na muna. I'll call you later." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumakbo palabas. Ang isip ay lumilipad na papunta kay Audrey. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. Inaway ba sila ni Mike? Naaksidente ba siya nang marating niya ang condo unit ni Audrey? Napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Lalo siyang kinabahan. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang sumalubong sa kanya ay ang madilim at tahimik na sala. Isang bote ng alak ang nakatumba sa sahig. Ang natitirang laman nito ay kumalat na sa mamahaling carpet. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya si Audrey. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang unan. Magulo ang kanyang buhok at namumugto ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Para siyang isang basag na manika. Agad siyang siyang lumuhod sa harap nito. "Audrey, anong nangyari?" Malumanay niyang tanong. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Archie ang isang sakit na hindi niya pa nakikita kailanman. "Wala na kami, Archie," humihikbing sabi nito. "Niloko niya ako." Doon na niya ikinuwento ang lahat. Ang mga litrato, ang pag-alis ni Mike nang walang paalam. Ang 5 taon na, parang bulang naglaho. Habang nakikinig, unti-unting kumukulo ang dugo ni Archie. Gusto niyang hanapin si Mike. Gusto niyang saktan ito. Paano niya nagawa ito kay Audrey? Sa pinakamabuting taong kilala niya. Ngunit mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman niya para sa kaibigan, ang babaeng minahal niya, ng patago sa loob ng 10 taon. Nakikita niya itong durog na durog sa kanyang harapan at wala siyang magawa kundi ang manatili sa tabi nito. "Shh, tahan na. Nandito na ako," sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Umiling si Audrey. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Ang sakit, Archie." "Bakit? Hindi pa ba ako sapat?" "Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang kulang sa kanya, Audrey. Hindi siya ang kulang sa'yo." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng desperasyon at sinabi nito ang mga salitang hindi niya malilimutan. "Kahit 1 beses lang, Archie. Halikan mo ako." Natigilan si Archie.
Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Audrey, lasing ka lang. Please! Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. Gusto ko lang makaramdam na may halaga ako. Kahit ngayon lang, kahit kasinungalingan lang. Nakita niya ang matinding sakit sa mga mata nito. Isang desperadong paghingi ng saklolo. Alam ng isip niya na mali ito, na hindi niya dapat samantalahin ang kahinaan nito. Pero ang puso niyang matagal nang naghihintay, ay sumuko na. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang pisngi nito at pinunasan ng kanyang hinlalaki ang mga luhang hindi tumitigil sa pagpatak. At sa isang iglap, sa isang desisyon na pinagsisihan niya sa sandaling iyon, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi para sa pagnanasa, kundi para sa pag-alo. Isang halik na puno ng 10 taon na pananabik at 10 taon na pagpipigil. Isang halik na nagsasabing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang napapikit. Dinadama ang bigat ng sandaling iyon. At sa katahimikan ng gabi, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang kumislap mula sa bintanang nasa kanilang harapan. Flash! Napamulat si Archie. Isang tunog na napakapamilyar sa kanya. Ang tunog ng isang camera shutter. Agad siyang napatayo at sumilip sa bintana. Sa kabilang kalye, may nakita siyang isang anino ng taong mabilis na tumatakbo palayo. Nanlamig ang buong katawan niya. Huli na. May nakakuha sa kanila. Ang isang sandali ng kahinaan ay naging isang sandata na ngayon, handang sumira hindi lang sa kanyang kampanya, kundi sa buhay nilang dalawa. Kinabukasan, sumabog ang impyerno. Nagising si Archie hindi dahil sa sinag ng araw, kundi dahil sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bedside table. 6:00 pa lang ng umaga. Pagmulat niya ng mata, bumungad sa kanya ang 10 missed calls at mahigit 50 text messages. Nangunot ang kanyang noo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at binuksan ang isang news alert sa kanyang telepono. At doon, sa screen na hawak niya, nakita niya ang kanyang sarili. Isang malaki at malinaw na litrato. Siya at si Audrey. Magkalapat ang mga labi. Ang headline, Kandidato Gallego, nahuli sa akto. Sino ang misteryosong doktora? Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang kinatatakutan niya ay nagkatotoo. Mas malala pa sa inaasahan niya. Hindi ito basta chismis. Ito ay isang bomba. Mabilis siyang bumangon. Habang nagmamadali siyang magbihis, sunod-sunod na pumasok ang mga tawag mula sa kanyang campaign manager, sa mga staff, at sa mga taong hindi niya kilala. Pagdating niya sa campaign headquarters, para itong isang war room. Ang lahat ay nagkakagulo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagring. Ang TV sa pader ay nagpapakita ng litrato nila ni Audrey, paulit-ulit, habang pinagpipiestahan ng mga komentarista. Archie, anong nangyari? Salubong sa kanya ni Ben, ang kanyang campaign manager. Sino yung babae? Totoo ba to? Hindi makasagot si Archie. Paano niya ipapaliwanag na ang babae sa litrato ay ang matalik niyang kaibigan na kaluluwalhati lang, na ang halik na yon ay isang pagkakamali? Walang maniniwala sa kanya. Tumatawag ang mga sponsor. Sabi ng isa sa mga staff, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Gusto nilang mag-pull out. Sabi nila, sinira mo ang clean campaign image mo. Bawat salita ay parang isang dagok. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pangarap niya para sa Staana ay unti-unting gumuho sa kanyang harapan. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang isiping nadamay pa si Audrey dito. Isang iglap, ang pribado niyang sakit ay naging pampublikong eskandalo. I need to fix this, sabi ni Archie. Ang boses ay mariin. Biglang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang isang lalaking may awtoridad. Matangkad, nakasuot ng mamahaling barong
at may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang kanyang ama, si Don Alejandro Gallego. Umalis muna kayong lahat. Utos ng Don sa mga staff. Agad silang nagsilabasan at naiwan ang mag-ama sa nakakabinging katahimikan. Tumingin si Don Alejandro sa kanyang anak. Hindi nang may galit, kundi nang may matinding pagkadismaya. "Pinagkatiwalaan kita, Archibaldo," sabi nito sa malamig na boses. "Ito ba ang ipinagmamalaki mong malinis na politika?" "Dad, I can explain." "Explain what?" "Nasa unang araw pa lang ng kampanya mo, gumawa ka na agad ng iskandalo? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Hindi lang para sa kampanya mo, kundi para sa pangalan ng pamilya natin." Yumuko si Archie, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. "It was a moment of weakness, Dad. I'm sorry." "Walang magagawa ang sorry mo ngayon," sagot ng kanyang ama. May kinuha itong folder sa dala nitong briefcase at inilapag sa mesa. "Ang kailangan mo ay isang solusyon, isang mabilis at epektibong solusyon." Napakunot ang noo ni Archie. May kakaiba sa tono ng kanyang ama. Masyadong kalmado, masyadong kalkulado. Umalis si Archie sa headquarters na may mabigat na dibdib at isang baliw na plano sa kanyang isipan. Isang planong isinilang mula sa desperasyon. Nag-drive siya papunta sa condo ni Audrey. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang hakbang papalapit sa isang bangin. Nang pagbuksan siya ni Audrey ng pinto, nakita niya ang resulta ng iskandalong nilikha nila. Namumula ang mga mata nito, pero hindi na mula sa pag-iyak. Mula na ito sa galit at kahihiyan. Hawak nito ang isang tablet, kung saan nakabalandra rin ang litrato nila. "Archie, anong gagawin natin?" tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Tumatawag ang ospital. Pinagpapaliwanag nila ako. Sinasabi ng mga tao na ako ang kabit mo. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa konsensya ni Archie. Siya ang may kasalanan nito. Dapat niyang ayusin ito. "Maupo ka, Audrey. Please." Pakiusap niya. Umupo sila sa sofa. May 1 metrong pagitan. Ang dating komportableng espasyo sa pagitan nilang dalawa ay napalitan na ngayon ng tensyon. "Nadamay ka dahil sa akin," simula ni Archie. "At gagawin ko ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang pangalan mo at ang kampanya." Huminga siya ng malalim. "Eto na, may solusyon ako." Nag-angat ng tingin si Audrey. "Isang solusyon na poprotekta sa ating dalawa." "Ano yon?" Hindi makatingin ng diretso si Archie sa mga mata nito. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa center table sa pagitan nila. "Audrey, pakasalan mo ako." Natahimik si Audrey. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang kanilang mga paghinga. "Ano?" Halos pabulong niyang tanong na para bang hindi niya narinig ng tama. "It's a marriage of convenience." Mabilis na paliwanag ni Archie. Ang abogado sa kanya ang nagsasalita. "Kung magpapakasal tayo, wala silang masisisi. Sasabihin natin na matagal na tayong may relasyon, na engaged na tayo. Ang halik na yon ay hindi isang pagkakamali, kundi isang natural na bagay sa pagitan ng 2 taong nagmamahalan. Malilinis ang pangalan mo, maliligtas ang kampanya ko." "Nagbibiro ka ba?" Hindi makapaniwalang sabi ni Audrey. "Isang kasal? Archie, hindi kita mahal." Ang mga salitang iyon, kahit alam niyang totoo, ay tumama pa rin sa kanya ng masakit. "Alam ko," mahinang sagot ni Archie. "Alam kong kontrata lang ito. Pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos humupa ng lahat, pwede na tayong mag-divorce. Ibabalik natin ang lahat sa dati. Pero ngayon, ito lang ang tanging paraan." Pinilit niyang salubungin ang mga mata nito. "Audrey, may isang bagay ka lang na dapat malaman. Kahit na ang sitwasyon na ito ay isang malaking gulo,
Yung nararamdaman ko para sa'yo, totoo yun. Noon pa. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Audrey. Ang pagkalito. Nakatitig lang si Audrey sa maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Sa loob niyon ay isang singsing na dapat sana ay ibibigay niya sa tamang panahon, sa tamang paraan. Hindi ganito. Hindi sa gitna ng isang sakuna. Naiintindihan ni Archie kung tatanggi ito. Sino ba namang gustong pumasok sa isang kasinungalingan? Lalo na't sariwa pa ang sugat ng panloloko sa puso nito. Pero nakita rin niya ang pagod sa mga mata ni Audrey. Ang pagod sa pag-iyak, sa pag-iisip, sa kahihiyan. Nakita niya ang isang babaeng nais na lang takasan ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan na parang isang oras, dahan-dahang tumingin sa kanya si Audrey. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila manhid na sa lahat ng sakit. Payag ako. Ang dalawang salitang yon ay kasing bigat ng isang hatol. Sa sandaling iyon, alam ni Archie na wala ng atrasan. Ang pintuan ng kanilang nakaraan bilang magkaibigan ay tuluyan ng nagsara at isang bago at mapanganib na yugto ang kanilang haharapin ng magkasama. Walang engrandeng seremonya, walang puting bestida, walang mga bulaklak at walang mga bisitang nagbubunyi. Ang kasal ni na Archie at Audrey ay naganap sa loob ng isang maliit at tahimik na opisina ng huwes. Ang tanging mga saksi ay ang kanilang mga abogado at si Ben, ang campaign manager ni Archie, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. I now pronounce you husband and wife, sabi ng huwes. Walang halik na naganap. Isang tipid na tanggol lang ang ibinigay nila sa isa't isa bago pumirma sa marriage contract. Isang dokumentong nagtatali sa kanila sa isang kasunduan, hindi sa pag-ibig. Pagkatapos ng 10 minuto, tapos na ang lahat. Sila ay opisyal ng Mr. and Mrs. Gallego. Ang unang araw nila bilang mag-asawa ay ginugol sa harap ng media. Isang press conference ang mabilis na inorganisa para linawin ang lahat. Hindi po namin intensyon na ilihim ang aming relasyon, sabi ni Archie sa mga reporter habang ang kamay niya ay nakaakbay kay Audrey. Ngunit dahil sa kampanya, minabuti naming gawin itong pribado. Ang nangyari ay isang pagkakataon lamang na nahuli kami sa isang pribadong sandali. Hawak ni Audrey ang mikropono. Mahal namin ni Archie ang isa't isa. Ang aming pagpapakasal ay hindi isang biglaang desisyon, kundi katuparan ng aming matagal ng pangarap. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Audrey ay perpektong binitawan, isang mahusay na pag-arte. Ngunit nakikita ni Archie ang bahagyang panginginig ng kamay nito na nakahawak sa papel. Alam niyang sa likod ng matapang ng ngiting iyon ay isang pusong nagdurugo pa rin. Ang bahay na lilipatan nila ay ang ancestral home ng mga Gallego, isang malawak at marangyang mansyon na tila kasing lamig ng kanilang sitwasyon. Ipinilit ito ni Don Alejandro, ang ama ni Archie, para mas kapani-paniwala sa publiko. Sabi nito, sa unang gabi nila sa mansyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Ipinakita sa kanila ng isang katulong ang kanilang magiging kwarto, isang master's bedroom na kasing laki ng buong condo unit ni Audrey. Dito ka na matulog, sabi ni Archie kay Audrey. Ako na ang sa kabilang guest room. Paano kung may makakita? Tanong ni Audrey, ang boses ay mahina. Sasabihin nating, nag-away tayo, mabilis na sagot ni Archie. O kaya'y kailangan kong magtrabaho magdamag. Tumango lang si Audrey at pumasok sa kwarto ng walang imik. Naiwan si Archie sa labas, nakatayo sa pasilyo. Pakiramdam niya ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay ay nasa kabilang pinto lang, ngunit parang milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Kinabukasan, naupo sila sa malaking dining table para pag-usapan ang kanilang kasunduan.
Naglabas si Archie ng isang piraso ng papel. Para maging malinaw ang lahat, kailangan natin ng mga patakaran. Sabi niya, iniiwasan ang mga mata ni Audrey. Rule number 1. Sa publiko, tayo ay mag-asawa, magkahawak kamay, ngingiti at aarte na parang mahal natin ang isa't isa. Rule number 2. Sa loob ng bahay malaya tayong gawin ang gusto natin. Walang pakialamanan sa personal na buhay. Rule number 3. Pagkatapos ng eleksyon, ano man ang resulta, magsasampa tayo ng divorce. Walang habulan, walang emosyon na kakasama. Tiningnan ni Audrey ang listahan at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay, malinaw. Dumating ang unang formal dinner nila kasama ang pamilya Gallego. Nakaupo si Audrey sa tabi ni Archie, suot ang isang eleganteng bestida at ang mamahaling singsing na ibinigay ni Archie ay kumikinang sa kanyang daliri. Welcome to the family, Hija, sabi ni Don Alejandro. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng init o pagtanggap. Sa buong hapunan, ramdam ni Audrey ang bigat ng bawat tingin. Ang bawat tanong ay parang isang pagsubok. Pinilit niyang ngumiti at sumagot ng maayos, ginagampanan ng papel ng isang perpektong asawa. Ngunit ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga maliliit na kilos ni Archie. Ang paglalagay nito ng pagkain sa kanyang plato, ang pag-abot sa kanya ng baso ng tubig, ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang likod nang mapansin nitong kinakabahan siya. Mga kilos na hindi kasama sa kontrata. Mga kilos na nagmumula sa isang lugar na mas malalim pa sa kanilang kasunduan. Gabi-gabi, nauuna nang pumasok sa kwarto si Audrey at gabi-gabi, tinitiyak ni Archie na nakalock ang pinto nito bago siya pumunta sa sarili niyang silid. Isang gabi, nagising si Audrey mula sa isang masamang panaginip. Si Mike, ang babae, ang pagtataksil, paulit-ulit. Napabangon siya, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Kailangan niya ng tubig. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang buong mansyon ay tahimik na. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, isang anino ang nakaagaw ng kanyang pansin malapit sa pintuan ng kanyang silid. Ang sofa sa pasilyo. At doon, nakaupo, mahimbing na natutulog. Si Archie. May kumot itong nakabalot sa katawan at isang unan sa likod ng kanyang ulo. Nakatulog ito habang nagbabasa ng isang libro na ngayon ay nakapatong na sa kanyang dibdib. Natigilan si Audrey. Bakit siya natutulog dito? Bakit hindi sa komportableng kama sa loob ng guest room? At bigla niyang naunawaan, hindi siya natutulog dito. Binabantayan niya siya. Sa isang iglap, lahat ng pader na itinayo ni Audrey sa paligid ng kanyang puso ay bahagyang gumuho. Ang lalaking ito, nakasama niya sa isang kasinungalingan, ay tahimik na nagbibigay sa kanya ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman mula sa lalaking minahal niya ng totoo. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Archie. Payapa, gwapo. At sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Audrey ang isang bagay na hindi niya napapansin noon. Ang lungkot sa mga mata nito kahit sa pagtulog. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang kumot na bahagyang nahulog mula sa balikat nito at maingat na inayos. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Archie, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ang puso niya'y malakas na kumakabog, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na nagsisimula ng mabuo. Isang damdamin na mas mapanganib pa kaysa sa kanilang kasunduan. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang kakaibang routine para kina Archie at Audrey. Sa umaga, sabay silang haharap sa salamin,
Nagsasanay ng mga ngiti at mga tingin na ipapakita nila sa publiko. Magkahawak kamay silang lalabas ng mansyon, perpektong ginagampanan ang papel ng bagong kasal na nagmamahalan. Ngunit sa likod ng mga kamera, ang relasyon nila ay unti-unting nagbabago. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Ang mga patakaran sa papel ay nanatili. Ngunit ang mga kilos na hindi nakasulat ay nagsimulang mamayani. Naging aktibong bahagi na si Audrey sa kampanya. Hindi na lang siya basta asawang nakangiti sa tabi ni Archie. Ginamit niya ang kanyang propesyon bilang doktora. Isang araw, nagsagawa ang team ni Archie ng isang medical mission sa isa sa mga pinakamahihirap na komunidad sa Santa Ana. Habang si Archie ay abala sa pakikipag-usap sa mga residente, si Audrey naman ang namuno sa team ng mga volunteer doctors and nurses. Dr. Gallego, salamat po ng marami, sabi ng isang matandang babae, habang hawak-hawak ang mga gamot na libreng ibinigay sa kanya. Bihira po ang may pusong katulad ninyo at ni Mayor. Walang anuman po, Nay. Nakangiting sagot ni Audrey. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may silbi ulit siya. Ang pagtulong sa kapwa ang nagsilbing lunas sa sarili niyang mga sugat. Mula sa malayo pinapanood ni Archie si Audrey. Nakikita niya kung paano ito ngumiti sa mga pasyente, kung paano nito hawakan ang kamay ng isang batang may sakit. Nakikita niya ang passion sa mga mata nito, ang dedikasyon na minahal niya mula pa noong una. Ang puso niya ay umapaw sa paghanga. Hindi lang dahil sa galing nito, kundi dahil sa katatagan. Sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan, heto siya, nagbibigay pa rin ng lunas sa iba. Nang matapos ang medical mission, habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, napalibutan sila ng mga tao. Sa kaguluhan, isang lalaki ang aksidenteng naitulak si Audrey. Bago pa man siya matumba, mabilis na humakbang si Archie at hinawakan ang kamay nito. Okay ka lang? Tanong niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango si Audrey, ngunit hindi niya agad binitawan ang kamay ni Archie at hindi rin binitawan ni Archie ang kamay niya. Ang kanilang mga palad ay magkadikit, mainit, magkasya. Isang pakiramdam na parehong bago at pamilyar. Sa gitna ng maingay na paligid, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Nagkatitigan sila at sa mga mata ni Archie, nakita ni Audrey ang isang emosyon na higit pa sa pagkakaibigan. Agad na binitawan ni Audrey ang kamay nito, biglang nailang. Okay lang ako, sabi niya, at naunang maglakad. Gabi-gabi, hindi na natutulog si Archie sa sofa sa pasilyo. Sa halip, pagkatapos matiyak na nasa loob na ng kwarto si Audrey, mag-iiwan siya ng isang baso ng maligamgam na gatas at isang maliit na note sa pinto nito. Good night, Aud. Galing mo kanina. Pahinga ka mabuti. You deserve it. Binabasa ni Audrey ang mga notes at isang nangiti ang sumisisilay sa kanyang labi. Mga simpleng salita, pero tumatagos sa kanyang puso. Isang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siya ng kwarto at nakita niyang bukas pa ang ilaw sa library. Pumasok siya at nakita si Archie, nakaupo sa desk, napapalibutan ng sandamakmak na papeles. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Audrey. Nag-angat ng tingin si Archie, bakas sa mukha ang pagod. Inaaral ko lang yung budget ng City Hall. Ang daming butas. Umupo si Audrey sa silya sa tapat niya. Bakit mo nga ba gustong-gusto maging mayor? Ngumiti si Archie. Isang pagod, ngunit totoong nangiti. Dahil naniniwala akong kaya kong baguhin ang Santa Ana. Dahil nakikita ko ang mga problema at alam kong may solusyon. At dahil gusto kong may maiwang legacy na maipagmamalaki ko. Sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng walang pretensyon. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot.
Nag-usap sila tulad ng dati, tulad ng dalawang matalik na kaibigan. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, isang kasamahan ni Audrey sa ospital, si Dr. Carlos, ang tumawag sa video. "Audrey, kamusta na ang asawa ng bayan?" Masayang bati nito. "By the way, may itatanong lang sana ako tungkol sa patient natin sa room 302. Habang nag-uusap sila, napansin ni Archie ang sobrang pagngiti ni Carlos, ang paraan ng pagtawag nito kay Audrey na parang napakalapit nila sa isa't isa. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Archie sa kanyang dibdib. Pamilyar ito. Selos. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Ano ba naman ang karapatan niyang magselos? Kasunduan lang ang lahat ng ito. Nang matapos ang tawag, hindi napigilan ni Archie na magtanong. "Close kayo ni Dr. Carlos?" Tumingin si Audrey sa kanya. "Oo naman, mabait yun." "Mukhang may gusto sa'yo," sabi ni Archie. Sinubukang gawing kaswal ang tono. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Audrey. "Nagsiselos ka ba, Mayor?" Natigilan si Archie. Nahuli siya. Umiling siya at tumawa ng pilit. "Hindi nagtatanong lang." Tumayo na si Audrey para bumalik sa kanyang kwarto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa may pinto at lumingon. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. "Salamat, Archie." "Para saan?" Nagtatakang tanong ni Archie. "Dahil sa'yo, pakiramdam ko buo na ulit ako." Hindi nakakibo si Archie. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin, "Mahal kita, Audrey," noon pa. Pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Natakot siya. Natakot siyang baka kapag sinabi niya ang totoo, masira ang munting paghilom na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nilang dalawa. Kaya pinili na lang niyang manahimik at panoorin itong maglakad palayo. Dala-dala ang mga salitang dapat sana ay para sa kanya. Ang pakiramdam ng pagiging buo ay isang bagay na halos nakalimutan na ni Audrey. Sa mga nagdaang linggo, sa piling ni Archie, unti-unti itong bumabalik. Ang mga ngiti niya ay hindi na pilit. Ang kanyang pagtawa ay umaabot na ulit sa kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang maniwala na marahil, sa kabila ng lahat, posible pa ring maging masaya. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na duty sa ospital, naglalakad si Audrey papunta sa parking lot. Medyo madilim na ang paligid. Habang kinukuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa bag, naramdaman niyang tila may nakamasid sa kanya. Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni lang siguro. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang sasakyan, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Audrey. Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na minsan niyang minahal. At ngayon ay kinasusuklaman niya. Napaatras si Audrey. Ang puso niya ay biglang bumagsak sa kanyang sikmura. "Mike, anong ginagawa mo dito?" Tumingin si Mike sa kanya. Isang ngiti ang nasa labi na hindi umabot sa mga mata. Mas payat ito ngayon at may bahid ng pagod sa kanyang mukha. Pero ang yabang sa tindig nito ay naroon pa rin. "Hindi ka man lang ba natutuwa na makita ako?" "Umalis ka," mariing sabi ni Audrey. Sinubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. "Wala na tayong dapat pag-usapan." Akmang lalampasan niya ito nang humakbang ulit si Mike. Hinaharangan ang kanyang daan. "Meron, Audrey. Meron tayong dapat pag-usapan," sabi nito. Ang tono ay biglang naging seryoso. "Tungkol sa atin at tungkol sa bago mong asawa." "Huwag mong babanggitin si Archie," galit na sabi ni Audrey. "Bakit? Dahil ba perpekto siya? Dahil ba isa siyang Gallego?" Tumawa si Mike ng mapakla. Audrey, ang akala mo ba aksidente lang ang lahat?"
Kumunot ang noo ni Audrey. Anong ibig mong sabihin? Ang litrato, sabi ni Mike, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang eskandalo. Akala mo ba nagkataon lang na may reporter doon sa gabing iyon? Nanlamig ang buong katawan ni Audrey. Pinlano mo yon? Hindi ako, pagtatama ni Mike. Pero kasama ako sa plano. Hindi makapaniwala si Audrey. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing iyon ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng matinding galit. Bakit, Mike? Bakit mo ginawa yon? Hindi na mahalaga yon, sagot nito. Inilabas nito ang kanyang cellphone. Ang mahalaga ay ito. Ipinakita ni Mike sa kanya ang isang video. Nanginginig ang kamay ni Audrey habang pinapanood ito. Ang video ay malabo at kuha mula sa malayo. Pero malinaw na sila ni Archie iyon. Sa loob ng kondo niya noong gabing iyon, nakita niya ang sarili niyang umiiyak. Nakita niya ang paghalik ni Archie. At pagkatapos, nakita niya ang isang maliwanag na flash ng camera. May mas mahaba pa akong kopya nito, Audrey. Pagbabanta ni Mike. Isang video na magpapatunay na sinamantala ng magaling mong asawa ang kahinaan mo. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga botante kapag napanood nila yan? Napasandal si Audrey sa kanyang kotse, nahihirapang huminga. Ito ay hindi na lang basta panloloko. Ito ay isang masalimuot at maruming laro. Anong gusto mo? Tanong ni Audrey. Simple lang. Sabihin mo sa asawa mo na umatras na siya sa eleksyon. Kapag ginawa niya yon, mawawala na parang bula ang lahat ng kopya ng video na ito. At kung hindi, sabi ni Mike, ang boses ay puno ng panganib. Sisirain ko siya at sisirain kita kasama niya. Nang gabing iyon, pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ni Archie na may ngiti sa labi. Ngunit nang makita nito ang itsura niya, agad itong nawala. Audrey, anong nangyari? Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagpapakita ni Mike, ang video, ang pagbabanta. Habang nagsasalita siya, nakikita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Archie. Mula sa pag-aalala, naging galit, at pagkatapos ay naging isang malamig na determinasyon. Huwag kang maniwala sa kanya, Aud, sabi ni Archie, hinawakan ang kanyang mga kamay. It's a bluff. Desperado na si Senator Ramirez, kaya gumagamit na siya ng mga ganitong klaseng paninira. Pero paano kung totoo, Archie? Paano kung ilabas niya talaga ang video? Hindi niya gagawin yun. Dahil kapag ginawa niya yun, aaminin din niyang kasabwat siya sa isang black propaganda. Masisira din siya. May punto si Archie. Lohikal ang kanyang sinasabi. Ngunit hindi pa rin mapanatag ang loob ni Audrey. May kung anong hindi tama. May pirasong kulang sa kwento. Bakit si Mike? Paano siya napasama sa laro ni Ramirez? Niyakap siya ni Archie. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Sa mga bisig ni Archie, panandali ang gumaan ang pakiramdam ni Audrey. Ngunit nang mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, ang mga tanong ay bumalik. Ang pagdududa ay nagsimulang kumalat sa kanyang isipan na parang lason. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Ang laman ng mensahe ay isang maikling pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabago sa direksyon ng lahat ng kanyang hinala. Tanungin mo ang biyenan mo kung kilala niya si Senator Ramirez. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Archie. Ang pagbabanta ni Mike, kahit itinanggi niya sa harap ni Audrey, ay umukit ng malalim na kaba sa kanyang dibdib. Sa publiko, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangangampanya na tila walang problema. Ngumingiti siya, nakikipagkamay, at nagbibigay ng mga talumpating puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Tama siya, isang malaking sugal para kay Ramirez na ilabas ang video.
Ngunit si Ramirez ay isang tusong politiko. Alam nitong maghanap ng butas. Paano kung ilik nito ang video nang hindi nagpapakilala? Masisira pa rin sila. Sa isang campaign rally, direkta siyang tinanong ng isang reporter, Mr. Gallego, kumakalat po ang chismis na may itinatago raw kayong sikreto tungkol sa inyong pagpapakasal. May katotohanan po ba rito? Ang tanging sikreto sa aming pagsasama ay kung paano kami nagmamahalan araw-araw. Sagot ni Archie, kasabay ng isang matamis na ngiti kay Audrey na nasa tabi niya. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang perpektong sagot. Ngunit alam nilang dalawa ni Audrey na ang tanong na yon ay hindi basta chismis. Isa yung babala, isang patikim mula sa kampo ni Ramirez. Dahil sa bigat ng problema, nagpa siya si Archie na humingi ng payo sa taong pinakakilala niya sa larangan ng politika at kapangyarihan, ang kanyang ama. Naabutan niya si Don Alejandro sa malawak nitong library, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Dad, kailangan ko po ng tulong niyo, sabi ni Archie. Pagkatapos ikwento ang tungkol sa pagbabanta ni Mike at ang hinala niyang si Ramirez ang nasa likod nito. Ibinaba ng Don ang kanyang dyaryo. Ang mukha nito ay kalmado, halos walang reaksyon. Inaasahan ko nang mangyayari ito. Marumi maglaro si Ramirez. Anong dapat kong gawin, Dad? Huwag kang matinag. Payo ng ama. Huwag mong ipakita na apektado ka. Yan ang gusto niya. Kapag nakita niyang natatakot ka, lalo kanyang didiinan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Archie. Pero marahil, may punto rin siya. Baka dapat ay hindi mo na ginalaw ang issue sa eskwelahan na yon, anak. Masyadong komplikado. May kakaiba sa sinabi ng kanyang ama. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, piliin mo ang iyong mga laban, Archie. Marami pang ibang problema ang Ana. Bakit doon ka nakatuon? Sa halip na gumaan, lalong bumigat ang pakiramdam ni Archie. Ang kanyang ama, na dati laging sumusuporta sa kanyang mga desisyon, ay tila gusto na siyang paatrasin. Samantala, si Audrey ay hindi matahimik dahil sa natanggap niyang text message. Tanungin mo ang biyenan mo kung kilala niya si Senator Ramirez. Alam niyang normal lang sa mga makapangyarihang tao na magkakilala. Ngunit ang mensahe ay tila may mas malalim na ipinapahiwatig. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa ospital. May isang pasyente siyang naging kaibigan, isang executive assistant sa isang malaking telecommunications company. Sa isang pakiusap, nakuha niya ang phone records ng landline sa opisina ni Don Alejandro para sa nakaraang buwan. Nang matanggap niya ang listahan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ito. At doon, nakita niya. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 15 tawag. Lahat ay papunta sa isang numero. Ang numero ng pribadong opisina ni Senator Ramirez. Napaupo si Audrey. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, habang naroon silang tatlo, sinubukan ni Archie na muling buksan ang usapan. Dad, inatake na naman ako ni Ramirez kanina sa isang interview tungkol sa personal na buhay ko. Hayaan mo siya, sagot ni Don Alejandro. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Ganyan talaga ang mga desperadong tao. Pero kailangan ko pong gumanti. Kailangan kong ipakita na hindi ako natatakot. Biglang ibinagsak ni Don Alejandro ang kanyang mga kubyertos. Sinabi ko na sa'yo, Archie, huwag kang padalos-dalos. Baka sa isang maling galaw mo, hindi lang ikaw ang masira, kundi ang buong pamilya. Nagulat si Archie sa biglaang pagsabog ng kanyang ama. Maging si Audrey ay natigilan. Bakit, Dad? Ano po bang kinakatakot niyo? Hindi sumagot ang Don. Tumayo ito. Tapos na akong kumain. At umalis ito sa dining hall. Iniwan silang dalawa ni Audrey sa katahimikan. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Audrey.
Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang marinig mismo. Habang nasa library si Archie, dumaan si Audrey sa tapat ng opisina ng kanyang biyenan. Narinig niyang may kausap ito sa telepono. Bahagyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit, itinago ang sarili sa gilid ng pader. Ang boses ni Don Alejandro ay mahina, ngunit malinaw. Oo, nakita ko. Nagiging problema na siya. Masyado na siyang matigas ang ulo. Isang sandaling katahimikan. Gawin mo na ang dapat gawin. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ng pamilyang ito. Muling katahimikan. At pagkatapos, binitawan ng Don ang mga salitang nagpaguho sa mundo ni Audrey. Siguraduhin mong hindi siya mananalo. Gawin mo ang lahat. Napatakip si Audrey sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kausap ng kanyang biyenan. Ang taong inuutusan nitong sirain si Archie ay walang iba kundi ang kalaban nito sa politika. Ang taong nasa likod ng lahat ng paninira, ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang anino na sumisira kay Archie ay hindi nagmumula sa labas. Nagmumula ito sa loob mismo ng kanilang pamilya. Ang mga salitang narinig ni Audrey mula sa opisina ng kanyang biyenan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Siguraduhin mong hindi siya mananalo. Gawin mo ang lahat. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka ibang tao ang kausap nito. Baka ibang bagay ang kanilang pinag-uusapan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Ang malamig na tono, ang bigat ng bawat salita. Lahat ay tumuturo sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Kinailangan niya ng patunay. Isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na pisikal. Naalala niya ang sinabi ni Archie noon at ang paulit-ulit na babala ng kanyang ama. Ang issue tungkol sa eskwelahan. Doon nagsimula ang lahat. Doon din niya hahanapin ang kasagutan. Hating gabi. Ang buong mansyon ay balot na sa katahimikan. Tiniyak niyang mahimbing nang natutulog si Archie sa guest room. Sa kabilang dulo ng pasilyo, sarado na rin ang pinto ng kwarto ni Don Alejandro. Ito na ang pagkakataon niya. Nagnakaw siya ng lakad pababa patungo sa library. Ang silid na yon, na dati simbolo ng karunungan para sa kanya, ay tila naging isang pugad ng mga lihim. Binuksan niya ang ilaw. Saan siya magsisimula? Ang library ay napakalaki. Puno ng daan-daang libro at mga cabinet na puno ng mga dokumento. Lumapit siya sa isang malaking estante na may nakasulat na Gallego Archives. Sinubukan niyang buksan ang mga cabinet, ngunit lahat ay nakalock. Frustration. Umupo siya sa sahig. Halos sumusuko na. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong senyales. At doon, sa ilalim ng malaking mesa ni Don Alejandro, may nakita siyang isang maliit na bagay na kumikinang. Isang susi. Mabilis niya itong kinuha at sinubukan sa isa sa mga cabinet. Sa pangatlong subok, bumukas ito. Ang laman ng cabinet ay mga lumang folder, amoy luma at alikabok. Ang mga label ay sulat kamay, mga titulo ng lupa, mga kontrata, mga business permits mula pa noong dekada 70. Sinimulan niyang basahin ang mga ito isa-isa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga legal na terminolohiya. Pagkatapos ng halos isang oras, wala pa rin siyang makitang kakaiba. Akmang isasara na niya ang cabinet nang may isang folder sa pinakailalim ang nakaagaw ng kanyang pansin. Wala itong label. Mas manipis ito kaysa sa iba. Nang buksan niya ito, ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Ang laman nito ay mga lumang dokumento tungkol sa pagbili ng isang malawak na lupain sa Santa Ana, ang petsa 1978. Ang bumili? Ang lolo ni Archie. Ang lupain ay ang mismong kinatatayuan ngayon
ng Santa Ana Public School. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ang nakapagpatigil sa kanya ay ang mga kasamang dokumento, mga papeles na nagpapatunay na ang isang bahagi ng lupaing iyon ay dapat sanang donasyon para sa pagpapalawak ng eskwelahan. Ngunit sa pamamagitan ng mga legal na maniobra at mga pekeng pirma, napunta ang buong lote sa pamilya Gallego. Ito pala ang madilim na sikreto ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Don Alejandro na galawin ni Archie ang isyu sa eskwelahan. Dahil sa oras na mag-imbestiga ang kanyang anak, lalabas at lalabas ang katotohanan ito. Nanginig ang buong katawan ni Audrey. Ang pamilyang iginagalang ng buong Santa Ana ay may tinatagong kasalanan. Ngunit may isa pang kulang. Paano ito kumokonekta kay Mike at sa kasalukuyan? Ibinabalik na sana niya ang folder nang may isang papel na nahulog mula sa loob nito. Hindi ito luma. Bago ito. Isang bank statement. Kinuha niya ito. Ang petsa ay mula lang noong nakaraang buwan. Isang malaking halaga. 5 milyong piso ang inilipat mula sa isang account ng isa sa mga kumpanya ng Gallego Corporation. At ang pangalan ng account na pinaglipatan, Michael Mike Reyes. Doon gumuho ang lahat. Ang pera, ang pagtataksil, ang eskandalo, ang kasal. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit at ang nabuong larawan ay isang halimaw. Hindi lang si Mike ang nanloko sa kanya. Hindi lang si Don Alejandro ang nagtaksil sa sarili niyang anak. Ang buong pundasyon ng kanyang bagong buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang napakalaki at napakaruming kasinungalingan. Napaupo si Audrey sa sahig. Hawak-hawak ang mga papel. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanyang dibdib. Ninanakaw ang kanyang hininga. Ang mga luhang hindi niya namalayang tumutulo ay pumapatak na sa mga dokumentong hawak niya. Ang lalaking pinakasalan niya para takasan ang isang pagtataksil ay biktima rin pala ng isang mas malaking pagtataksil. At ang taong nasa likod nito ay ang ama na tinitingala niya. Audrey? Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa may pinto ng library si Archie, nakakunot ang noo. Baka sa mukha ang pag-aalala. Anong ginagawa mo pa dito? Gabi na. Lumapit ito sa kanya at nakita nito ang mga papel na nakakalat sa sahig. Nakita nito ang folder. Nakita nito ang bank statement. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mga papel papunta sa mukha ni Audrey na basang-basa ng luha. Audrey, anong mga yan? Hindi makapagsalita si Audrey. Inabot lang niya ang mga papel. Ang mga kamay ay nanginginig. Kinuha ni Archie ang mga ito. Isa-isa niyang tiningnan. Ang titulo ng lupa, ang mga peking pirma, at ang bank statement. Ang pangalan ni Mikey, ang pangalan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Nakita ni Audrey ang pagbabago sa mukha ni Archie. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging pagtanggi. At ang pagtanggi ay naging isang sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. Ang lalaking matatag na tumayo sa entablado, ang lalaking nangako ng pagbabago, ang lalaking naging sandalan niya, ay unti-unting gumuho sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng library ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Archie sa gitna ng silid, hawak-hawak ang mga papel na parang mga piraso ng basag na salamin. Bawat salita, bawat numero, bawat pirma sa mga dokumentong yon ay tila isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Hindi totoo to. Isang pagkakamali lang. May ibang paliwanag. Tumingin siya kay Audrey na nakaupo pa rin sa sahig. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng sakit at awa. Sa mga mata nito, nakita niya ang kumpirmasyon. Walang pagkakamali. Ito ang katotohanan. Ang kanyang ama, ang taong tinitingala niya, ang haligi ng kanilang pamilya. Siya ang ahas. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura
papunta sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng library. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. "Archie, saan ka pupunta?" Narinig niyang tawag ni Audrey. Hindi siya lumingon. Isa lang ang destinasyon niya. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama at binuksan ang pinto ng walang katok. Naabutan niya si Don Alejandro na nakaupo sa kanyang silya, nagbabasa. Tila walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa kabilang silid. Nag-angat ito ng tingin. Nagulat. "Archibaldo, anong ginagawa mo?" Hindi na nito natapos ang sasabihin. Inihagis ni Archie ang bank statement sa ibabaw ng mesa nito. "Bakit, Dad?" Tanong ni Archie. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. "Bakit niyo to ginawa sa akin?" Tiningnan ni Don Alejandro ang papel. Hindi ito nagulat, hindi ito natakot. Isang malamig na kalma ang bumalot sa mukha nito. Ibinaba nito ang papel at tumingin sa kanyang anak. "Dahil kailangan." Simpleng sagot nito. "Kailangan?" Hindi makapaniwalang ulit ni Archie. "Kailangang sirain ang sarili niyong anak? Kailangang bayaran ng ex-boyfriend ng asawa ko para gumawa ng iskandalo? Para saan, Dad? Para sa politika?" "Hindi para sa politika, Archie." Tumayo ang Don. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "Para sa pamilya. Para sa pangalang Gallego." "Anong kinalaman ng pangalan natin dito?" "Lahat!" Sigaw ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng galit. "Ang issue sa eskwelahan na yan. Kapag binuksan mo, bubuksan mo rin ang isang sugat na matagal nang naghilom. Isang kasalanan ng lolo mo na pinaghirapan kong itago sa loob ng 30 taon para protektahan ka, para protektahan ang kinabukasan mo." "Protection?" Tumawa si Archie ng mapakla. "Ito ba ang protection, Dad? Ang sadyain akong ipatalo sa isang laban na alam na yung kaya kong ipanalo? Ang ipahamak ako sa mga kamay ng kalaban ko? Mas gugustuhin ko pang matalo ka sa isang eleksyon kaysa makita kang sirain ang pundasyon ng pamilyang ito." Giit ng Don. "Ang idealismo mo, Archie. Yan ang sisira sa ating lahat." Napailing si Archie. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang bayani ay naging kontrabida. "Sinira mo ako, Itay," sabi ni Archie. "Ang boses ay basag na. Sinira niyo ang tiwala ko. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng pinaniniwalaan ko." Tumalikod si Archie at lumabas ng opisina. Iniwan ng kanyang ama na nakatayong mag-isa sa gitna ng mga anino ng kanyang mga kasinungalingan. Naglakad siya ng walang direksyon sa loob ng malawak na mansyon. Bawat litrato ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader ay tila isang pangungutya. Bawat mamahaling gamit ay tila sumisigaw ng pandaraya. Naupo siya sa hagdanan, ipinatong ang kanyang mga siko sa tuhod at isinubsoob ang muka sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Maya-maya, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Hindi siya lumingon, pero alam niyang si Audrey iyon. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Umupo lang ito sa tabi niya. Ang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng ilang minuto, inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinawakan. "Kahit anong piliin mo, nandito lang ako," mahinang sabi ni Audrey. Ang simpleng mga salitang iyon, ang simpleng pagdampi ng kamay nito, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya kay Audrey at sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa, tiwala at pagmamahal na hindi niya kailanman nakita mula sa sarili niyang ama.
Buong gabi siyang hindi natulog, nag-isip, nagtimbang. Ang pag-ibig sa pamilya laban sa pag-ibig sa katotohanan. Ang dugo laban sa prinsipyo. Ang nakaraan laban sa hinaharap. Nang mag-uumaga na, habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang pumasok sa bintana, tumayo siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Tumingin siya kay Audrey na nakasandal sa pader. Hindi siya iniwan buong gabi. Alam ko na ang kailangan kong gawin, sabi niya. Kinuha ni Archie ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Ben, ang kanyang campaign manager. Ben, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Gising ka na ba? Oo, Archie. Ano yon? Huminga ng malalim si Archie. May kailangan akong sabihin sa final debate bukas. Ang hangin sa loob ng backstage ng television studio ay mabigat at puno ng tensyon. Ito na ang gabi ng huling debate bago ang araw ng halalan. Ang huling pagkakataon para sa mga kandidato na makuha ang boto ng mamamayan ng Santa Ana. Para kay Audrey, ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood si Archie habang inaayusan ito ng makeup artist. Kalmado ang itsura ng kanyang asawa, ngunit nakikita niya ang digmaan sa loob ng mga mata nito. Sigurado ka ba talaga dito, Archie? Bulong niya nang lumapit siya dito. Hinawakan ni Archie ang kanyang kamay. Ang palad nito ay malamig. Ito na ang tama, Aud. Kahit anong mangyari, kailangang malaman ng mga tao ang totoo. Paano kung kamuhian ka nila? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Archie. Kung kamuhian nila ako dahil sa pagsasabi ng totoo, tatanggapin ko. Ang hindi ko kayang tanggapin ay ang mabuhay sa isang kasinungalingan habang buhay. 5 minutes, Mr. Gallego, sabi ng isang stage director. Humarap si Archie sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ano man ang mangyari mamaya sa entabladong yan, tandaan mo na ginagawa ko to para sa atin, para sa isang simula na malinis at totoo. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. Nagsimula na ang debate. Ang unang oras ay umikot sa mga karaniwang tanong tungkol sa plataporma, ekonomiya at trapiko. Sumasagot si Archie nang may talino at kumpiyansa na para bang wala siyang dinadalang mabigat na problema. Sa kabilang panig, si Senator Ramirez ay halatang naghihintay lang ng tamang tiyempo para ilabas ang kanyang huling alas. At sa huling round ng debate, dumating na nga ang pagkakataong yon. Mr. Gallego, simula ni Ramirez, ang boses ay puno ng pagkukunwaring simpatiya. Marami ang humahanga sa inyong krusada para sa isang tapat na pamamahala. Ngunit ang tanong ko po ay simple lang. Huminto ito. Hinayaang mabitin sa ere ang tensyon. Paano magiging tapat sa bayan ang isang taong hindi tapat sa sarili niya? Isang taong itinago ang kanyang relasyon at nagpakasal lamang matapos lumabas ang isang iskandalo. Ang buong studio ay natahimik. Ito na ang atake na hinihintay ng lahat. Ngumiti si Archie. Isang kalmadong namanong ngiti. Salamat sa iyong tanong, Senator Ramirez. Sa totoo lang, hinihintay ko talaga na itanong mo yan. Lahat ng kamera ay nakatutok ngayon kay Archie. Maging si Ramirez ay bahagyang nagulat sa kanyang reaksyon. Opo, tama po kayo. Pag-amin ni Archie, tumingin ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat isang manonood sa kani-kanilang mga tahanan. Nagsinungaling po ako. Isang bulungan ang kumalat sa audience. Si Audrey, na nasa backstage, ay napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kasal namin ni Dr. Audrey Benflor ay nagsimula bilang isang kasunduan. Pagpapatuloy ni Archie, isang desperadong hakbang para iligtas ang aking kampanya mula sa isang iskandalong planado at sinadya. Lalong lumakas ang bulungan. Si Ramirez ay napangisi. Inaakalang nanalo na siya.
Pero ang hindi ninyo alam, dagdag ni Archie, ang boses ay unti-unting tumitigas, ay kung sino ang nasa likod ng planong yon. Tumingin siya ng diretso kay Ramirez. Ang nanggisi sa labi ng senador ay biglang nawala. Ang taong nagbayad kay Mr. Mike Reyes para sirain kami. Ang taong nag-utos na kunan kami ng litrato sa isang sandali ng aming kahinaan. Ang taong kasabwat ng sarili kong ama. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig sa buong studio, parang isang bombang sumabog. Sa mansyon ng mga Gallego, si Don Alejandro, na mag-isang nanonood sa kanyang opisina, ay nabitawan ng hawak na baso. Ang mamahaling alak ay kumalat sa sahig, kasabay ng pagguho ng kanyang dangal. Ang aking ama, si Don Alejandro Gallego, sabi ni Archie, ang bawat salita ay mabigat. Ay natakot na mabuksan ko ang isang madilim na sikreto ng aming pamilya, isang sikreto tungkol sa lupang kinatatayuan ng Stana Public School. Isang kasalanan ng nakaraan na handa niyang pagtakpan, kahit pa ang kapalit ay ang pagsira sa kinabukasan ng sarili niyang anak. Inilabas ni Archie ang isang kopya ng mga dokumentong nakita ni Audrey. Narito po ang katibayan, ang pruweba ng lahat ng sinasabi ko. This is outrageous! Kasinungalingan lahat yan. Sigaw ni Ramirez, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Hindi pinansin ni Archie ang senador. Muli siyang tumingin sa kamera at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Nagkamali po ako. Nagsinungaling ako. Ngunit ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang manatiling tahimik. Ngayong gabi, tinatapos ko na po ang lahat ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Hindi ko po alam kung mananalo pa ako sa eleksyon na ito. Hindi ko alam kung may tiwala pa kayo sa akin pagkatapos nito. Pero isa lang po ang sigurado ko. Tumingin siya sa direksyon ng backstage, sa lugar kung nasaan si Audrey. Ang pagmamahal ko po sa aking asawa ay totoo na. At ang pagmamahal ko sa bayan ng Stana ay hinding-hindi magbabago. Handa na po akong harapin ang anumang kahihinatnan. Ito ang katotohanan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinaba niya ang mikropono. Hindi na niya hinintay ang huling tanong. Naglakad siya papalabas ng entablado sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng studio. Hindi alam kung ang kinabukasang naghihintay sa kanya ay paghanga o pagkasira. Ang mga oras pagkatapos ng debate ay malabo sa isipan ni Archie, para siyang lumulutang sa gitna ng isang bagyo. Ang mga tawag sa kanyang telepono ay walang tigil. Ang kanyang pangalan ay trending topic sa lahat ng social media platform. Ang kanyang revelasyon ay ang tanging pinag-uusapan sa buong bansa. Hindi na sila umuwi sa mansyon ng mga Gallego. Dumiretso sila sa isang hotel, malayo sa media frenzy, malayo sa lahat. Sa loob ng tahimik na kwarto, sa unang pagkakataon, huminga sila ng maluwag. Walang nagsalita sa kanila. Naupo lang si Archie sa gilid ng kama, nakatitig sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na hindi natutulog. Nilapitan siya ni Audrey at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Okay ka lang? Tumingin si Archie sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Audrey ang isang halo ng kaluwagan at matinding kalungkutan. Ngayon, oo, mahinang sagot ni Archie. Pero hindi ko alam kung paano haharapin ang bukas. Umupo si Audrey sa tabi niya. Haharapin natin ng magkasama. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanilang katatagan. Ang balita ay sumabog. Isang formal na imbestigasyon ang inilunsad laban kay Don Alejandro Gallego at Senator Ramirez. Ang pangalan ng Gallego, na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging simbolo ng katiwalian at pandaraya. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga humusga kay Archie, tinawag siyang sinungaling at walang utang na loob sa sariling ama. Ngunit mas marami ang humanga. Mas marami ang nakakita sa kanyang ginawa
bilang isang akto ng pambihirang katapangan. Isang leader na handang isakripisyo ang sariling pamilya para sa katotohanan. Ang kanyang honesty tour na nagsimula bilang isang political slogan ay naging isang tunay na krusada. Isang hapon, habang nagbabasa ng mga balita sa kanyang laptop, lumapit si Archie kay Audrey. "Kailangan ko siyang puntahan," sabi niya. Naintindihan agad ni Audrey kung sino ang tinutukoy niya. "Sigurado ka?" Tumango si Archie. "Kailangan kong gawin to para sa sarili ko." Ang pagkikita ng mag-ama ay naganap hindi sa marangyang opisina, kundi sa isang maliit na interrogation room. Si Don Alejandro ay pumayat at ang dating autoridad sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at pagsisisi. "Archie," sabi nito, ang boses ay mahina. Hindi sumagot si Archie. Naupo lang siya sa tapat nito. "Alam kong huli na para sa paumanhin," sabi ng Don. "Pero gusto kong malaman mo, hindi ko ginusto na masaktan ka. Natakot lang ako. Natakot akong mawala ang lahat ng ipinundar ko para sa'yo. Ang pinundar niyo po ay yaman, Dad. Ang kailangan ko ay isang ama." Sagot ni Archie, hindi galit, kundi puno ng kalmadong pighati. "Gusto ko lang pong malaman niyo na sa kabila ng lahat, pinapatawad ko na po kayo. Hindi para sa inyo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako." Tumayo si Archie. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pinto. "Sana balang araw, mapatawad niyo rin po ang sarili niyo." Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sikat ng araw at ng isang yakap mula kay Audrey. Sa yakap na yon, naramdaman niyang gumaan ang isang malaking pabigat na matagal na niyang pasan-pasan. Nang gabing iyon, sa balkonahe ng kanilang tinutuluyang hotel, habang nakatanaw sa syudad ng Santa Ana, sa wakas ay nasabi na nila ang mga salitang matagal nang dapat nilang sabihin. "Audrey," simula ni Archie, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Noong sinabi kong pakasalan mo ako, iyon ang pinakamakasariling desisyon na ginawa ko. Pero ngayon, lumuhod siya sa harap nito. Hindi para sa isang palabas, hindi para sa media, kundi para sa kanilang dalawa lang. Ngayon, gusto kong hilingin na maging asawa kita. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil mahal na mahal kita. Gusto kong bumuo ng isang pamilya na totoo. Isang buhay na malaya sa lahat ng kasinungalingan." Tumulo ang mga luha sa mata ni Audrey. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. "Oo, Archie," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Mahal din kita. Matagal na." Tumayo si Archie at niyakap siya ng mahigpit. At doon, sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng isang syudad na kanilang pinaglalaban, ibinigay nila ang kanilang unang totoong halik. Isang halik na hindi para sa kamera. Isang halik na hindi galing sa desperasyon. Isang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nangangako ng isang bagong simula. Kinabukasan, araw na ng eleksyon, magkahawak kamay silang pumasok sa voting precinct. Walang media circus, walang ingay. Mga ordinaryong mamamayan lang na tumutupad sa kanilang karapatan. Pagkatapos nilang bumoto, tumayo sila sa labas, pinapanood ang mga taong pumipila. Ang kanilang kapalaran ay wala na sa kanilang mga kamay. Nasa kamay na ito ng mga taong pinili nilang paglingkuran. "Ano man ang maging resulta," sabi ni Audrey, habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Archie, "panalo na tayo." Ngumiti si Archie at hinigpitan ng hawak sa kamay nito. "Panalo na tayo." Ang gabi ng bilangan ay puno ng kaba at pananabik. Sa isang maliit na function hall na nagsisilbing headquarters ng kanilang kampanya, magkatabing nakaupo sina Archie at Audrey sa harap ng isang malaking screen, pinapanood ang mga numerong unti-unting pumapasok. Sa simula, dikit ang laban. Bawat update mula sa COMELEC ay nagdudulot ng hiyawan o panandaliang katahimikan.
Ngunit habang lumalalim ang gabi at dumarating ang mga boto mula sa mas malalayong barangay, isang malinaw na trend ang nagsimulang mabuo. Ang pangalan ni Gallego ay laging nauuna. Isang pambihirang upset sa kasaysayan ng politika sa Staana, sigaw ng news anchor sa telebisyon. Sa kabila ng kontrobersya, tila pinili ng mamamayan ang katapatan kaysa sa tradisyon. Nang bandang 10:00 ng gabi, lumabas ang opisyal na resulta. Archibaldo Archie Gallego, 256, 432 votes. Senator Ramirez, 187,910 votes. Panalo si Archie. Isang nakakabinging sigawan at palakpakan ang pumuno sa buong kwarto. Ang mga staff, mga volunteer at mga kaibigan ay nagyakapan, nag-iyakan sa tuwa. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang mga mata ni Archie ay nakahanap ng iisang tao lang. Tumingin siya kay Audrey at sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang tagumpay. Niyakap niya ito ng mahigpit, ibinulong sa kanyang tenga. Nagawa natin. Nagawa mo. Pagtatama ni Audrey habang hinahaplos ang kanyang likod. Ipinagmamalaki kita. Sa kanyang victory speech sa harap ng daan-daang taga-suporta, ang unang pinasalamatan ni Archie ay hindi ang kanyang mga botante, kundi ang kanyang asawa. Sa likod ng bawat laban, mayroong isang inspirasyon, sabi niya, habang nakahawak sa kamay ni Audrey sa entablado. Ang aking inspirasyon, ang aking lakas, at ang aking puso. Ang aking asawa, si Dr. Audrey Gallego. Ang tagumpay na ito ay hindi sa akin. Ito ay sa atin. 5 taon ang lumipas, isang maaraw na Sabado ng hapon, sa bagong gawang parke sa tabi ng Staana Public School, isang parke na itinayo sa lupang isinuko ng pamilya Gallego bilang kabayaran sa kasalanan ng nakaraan. Isang masayang pamilya ang naglalaro. Daddy, mas mataas pa! Sigaw ng isang 5 taong gulang na batang babae na kamukhang kamukha ni Audrey. Okay, baby girl. Hold on tight! Sagot ni Mayor Archie Gallego habang tinutulak ng mas mataas ang duyan ng kanyang panganay. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakaupo sa isang picnic blanket si Audrey. Habang karga-karga ang bunso nilang anak, isang sanggol na lalaki. Sa tabi niya, 2 magkapatid na lalaki, kambal, ang nag-aagawan sa isang laruang kotse. 4 na anak, 4 na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Mga anak, tama na yan, saway ni Audrey sa kambal. Mag-share kayo kay kuya. Lumapit si Archie at umupo sa tabi niya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at hinalikan si Audrey sa labi. Mukhang napagod ang mahal na mayor. Biro ni Audrey. Hindi ako napapagod basta para sa inyo, sagot ni Archie habang tinititigan ang kanyang pamilya. Ang kanyang termino bilang mayor ay nagdala ng tunay na pagbabago sa Staana. Naging simbolo siya ng integridad at serbisyo publiko. Si Don Alejandro ay nahatulan at nakulong ng ilang taon bago pumanaw dahil sa sakit. Ngunit sa huling sandali nito, nagkausap sila at nagkapatawaran. Si Mike at Ramirez ay kapwa na wala na sa eksena. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala na lamang sa maruming politika. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga pagsubok pa rin at mga problema. Ngunit sa bawat hamon, magkasama nila itong hinaharap. Ang ganda dito, no? Sabi ni Audrey habang nakatanaw sa mga batang masayang nagtatakbuhan. Sobra! Sagot ni Archie. Inakbayan niya ang kanyang asawa. Sinong mag-aakala na ang isang kasunduan sa papel ay magiging ganito? Tumingin si Audrey sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagtataksil. Lahat ng iyon ay naglaho na, napalitan ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatatag ng katotohanan. Mayor Gallego, bulong ni Audrey, mahal kita.
Ngumiti si Archie, isang ngiting puno ng kaligayahan at kapayapaan. Mahal na mahal din kita, Dodra Gallego. Noon, ngayon, at magpakailanman. At sa ilalim ng asul na langit ng Stamana, sa isang lugar na dating simbolo ng kasalanan, ngunit ngayoy simbolo na ng paghilom. Ang kanilang kwento ay nagpatuloy. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan, kundi itinatayo sa pundasyon ng tiwala, sakripisyo at walang hanggang pag-asa.